Hi guys, this is Michonne, and ngayon I'm going to show you my plants which I acquired during the pandemic nung kasagsagan ng COVID. So most of my plants are already more than 3 years old, and since na-miss ko nga yung Pilipinas, I created a little Philippines in our home. Buti na lang pinayagan ako ng asawa ko to keep these plants kasi he is not so fond of plants. So tara na, bibisitahin natin yung aking mga tanim. So, ito ang aking Sansevieria. I don't know which variety is that. And then, ito naman ay another sort of Sansevieria. Itong Sansevieria na to ay bigay ni Jeline, isang Pilipina na nakatira sa Cortinacan. So, baby plants na to kasi yung mother plant na sa isang kwarto namin. Indoor pala to lahat kasi laki rin masyadong space sa labas at saka pag winter na mahirap siyang ipasok sa loob ng bahay. Ito naman ang hortensia. So, tanim to ng mother-in-law ko. Namulat na lang ako dun sa likod namin kasi nga malapit na siyang mamatay. And these are my Dracena. So, binili ko to, maliliit pa siya nung before. Tatlo yung binili ko. Yung iba, binigay ko na sa iba. So, mahaba na siya, lumaki na siya nagkato. And then, ito naman ay isang, another sort of Sansevieria. Nakuha ko to during the barter. Naman ay hindi ko alam yung name. So, ito ay tanim na binigay ni Ate Lilia. Isang Pilipina din. And this one is also another Dracena. So, kasama siya ng isa. And, ito naman ay another Dracena. Then, baby na rin to ng mother plant. Yan. And then, this is the spider plant. Tawag namin dito ay grass lily. So, ang dami ko na nabigyan yan. Madali lang siyang patubuin at saka ipropagate. And, eto naman yung collection ko ng aglonema. Yung aglonema ko ay namumulaklak siya ngayon. So, tingnan nyo. Meron siyang bulaklak. Puputulin ko yan kasi nakita ko dun sa isang video ng isang vlogger na pag maraming bulaklak yung aglonemas natin ay lumiliit yung kanyang leaves. So, para ma-maintain yung laki ng leaves, so puputulin ko ngayon yung flowers. Naman ang isang klase ng aglonema, bili ko to, I think 7 euro. Tapos nakapamigay na rin ako sa ibang Pilipina. Hinati ko yung kanyang plants. Ito ay pwede na siyang hatiin. So, titingnan kung kailan ko mapagbibigyan ng time. Yung isang class kong grass ng aglonema ay nandun sa likod namin. So, ihahatiin ko pa yun. Ito naman ang aking ilya. Panekukan. Anong tawag niyan sa panekukan plant? Tawag namin dito is pancake plant. So, yun. So, marami na siyang mga babies. Kalilipat ko lang ng iba. So, yung iba binigay ko rin kay Eileen. At saka, ito ay pwede pa yung happy. And then, I have my photos. So, yun. Ang dami ko na rin nabigili ko to. I think 10 euro. At saka, marami na rin akong nabigyan ito ng cuttings. So, yan. So, kung minsan sinasabay ko to pag naliligo ako para matanggal yung mga alikabok sa leaves. And then this I have another cuttings ng photos. So yun, kinat ko siya tapos niligay ko siya dito sa isang dish. So I think mga more or less nasa 2 months or less than 2 months pa lang to. Marami siya, hindi ko nga akalain na tutubo lahat yung mga tinanim ko. Although may mga namatay naman. So mostly ay tumubo naman siya. So, nandito na tayo sa kabilang kwarto. I have here my plates yata to. Ayan. I really hate now calatheas kasi masyadong drama sila dyan. Calathea ang tawag nila dito kasi ang dami kong tanim noon na calathea, halos namatay. Ito na lang yung natira. Hindi ko nga in-expect na mabubuhay siya kasi yung tubers niya lang yung natira, tapos tumubo siya ulit. And then, I have here another sort of Dracena. Ayan. And my jade plant is, I think, more or less 12 years old.
or almost 14 years old. Kasi bigay ito ng kapitbahay namin yung kararating ko lang dito. So, came to Belgium in 2010, December. So, more or less mag-14 years na siya. Ang dami ko nang nabigyan ng cuttings nito, guys. So, I'm very, very happy with this kind. At saka kasing lusog ko siya. Tingnan nyo naman yung kanyang stem. And then, ito yung rubber plant ko. Pinopropagate ko siya ngayon sa tubig para dumami. Oops! Para dumami. And sana dumami siya, guys. Kasi masyado na yung kanyang stem ay ayan. So, mayroon ng tumubo na roots. So, sana dumami siya. And then, ito transfer ko siya sa lupa once na okay na siya. And then, I also have here another jade plant. Anak siya, pwede ko ito ipamigay sa iba. And then, these are cuttings ng hortensia. So, pinapatubo ko siya ngayon. Nasa tubig siya, guys. So, ito naman ay isang hortensia. Kalalagay ko lang last Sunday. Hiningi ko siya kay Els. Ito naman ang aking peace lily. Actually, guys, nung COVID time ko siya binili. And then, after nung nakapamulaklak, hindi na siya namulaklak. So, ito lang, since ngayon na ako naka-enjoy ulit ng bulaklak ng peace lily. So, I'm very happy with this. Yan. And then, ito yung mother plant ko ng Dracaena. So, matagal na to. Ang dami ko na rin napagbigyan nito ng mga cutting. So, sana tumuka. Kakakat ko lang ng isa. So, nga, dyan siya nilagay ko sa tubig. Kailangan ko pa siyang i-train kasi nga medyo curvy. Masyadong na-stress yata to or na malukto. So, iti-train ko pa siya. And then, also have another sort of Dracaena. Yellow siya, guys. So, feeling ko kulang ng nutrition. So, maybe nitrogen pero maganda naman yung kanyang tubo. Siguro pasobra ng sikat ng araw. And then, I also have here yung bangka-bangka sa atin. It's Tradescantia. Yan. And then, this is the mother plant of yung snake plant na first kong pinakita. Ito yung bigay ni Jeline sa akin. And then, masyado na siyang dumami, guys. Tingnan nyo, ang dami niya na anak. Kaya, pinapropagate ko siya and binibigay ko siya sa ibang mga Pilipina. And then, this is also another Tradescantia. Yan. And then, this is my lemon, citron. Lemon, guys. So, lumaki na siya. Pero wala pa namang bunga. Tingnan nyo yung kanyang tinik. So, meron siyang tinik dyan, guys. So, dito lang siya sa loob. Kasi ito yung pinaka-sunny part ng house namin. So, dyan ko siya nilalagay. And then, ito naman ay bigay ni Ethel from Pilipinas. Binitbit ko siya dito. Hindi siya, akala ko nga mamamatay na siya kasi hindi siya dumami. Kaya, yun. Tapos, pinabayaan ko lang siya and then, bigla siya sumibol. Kaya, yan na siya. And then, I have here my fern. Kailangan ko pa siyang ilipat. So, dito na tayo sa kabilang kwarto, guys. Ito naman yung isang klase ng Sansevieria. I forgot the name, guys. Snake plant din. Kailangan ko pa siyang ililipat kasi masyadong marami na yung kanyang mga sahak. Ito naman ay ang Syngonium. Bigay ito ng kasama ko sa work. Meron silang ganyan sa office. So, binigyan niya ako ng cuttings. And then, ito naman ay lily. So, katatanim ko lang kanina kasi ko alam kung mabubuhay, guys. And then, this is another ficus rubber plant. So, nakuha ko to during the barter or plant exchange. So, maliit lang siya before. And then, ngayon, nilipat ko siya dito din sa isang sunny part ng bahay namin. And then, lumaki siya. Mabilis siyang lumaki. And then, this is another Sansevieria, Moonshine. So, maliit lang to nung binili ko. Ngayon, marami na. And then, marami na akong napagpigyan. And then, this is another hosta. And then, this is another spider plant. Grass lily. And then, ito yung lily na tinanggalan ko ng cuttings.
So, dito na tayo sa kwarto namin. Ito naman ay another peace lily. Hindi pa siya namumulak. So, also another spider plant. So, ito yung mother plant. And then, this is another mother of thousand plant. Bigay ito ng kapitbahay namin. And then, another grass lily, spider plant, another jade plant. And then, ito yung monstera. So, cuttings to, yung mother plant nandun sa likod namin kasi transfer ko siya, niripat ko siya. And then, this is the Cynodon family fortune plant. So, maliit pa siya nung binili ko. Ngayon ay malaki na siya masyado. Yan, tingnan mo. Tsaka meron siyang dalawang stem. And then, this is another jade, another spider plant. And then, that is another tuberose. So, yan lang yung mga tanim namin na nandito sa loob ng bahay.